Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat and as promised, andito na po ang part 2 and finale na rin sa kwento na itinampok natin kahapon. Pero bago ang lahat ng yan, ako nais ko munang mag-hi and hello sa ating mga suki na kahit dumaan tayo sa holiday, hindi pa rin kayo nawala dahil andito pa rin kayo kahapon and sure ako na andito pa rin kayo ngayon. Maraming salamat po sa ating mga luma at bagong subscriber. Thank you so much sa mga luma nating subscriber. Nako, labis-labis po ang pagmamahal ko sa inyo dahil kahit sa mga buwan na linggong dumaan ay hindi kayo nang iiwan. Hello din sa ating mga bagong subscribers. Welcome dito sa ating channel. Naway magustuhan niyo po rito at tumagal kayo panghabang buhay. Char, panghabang buhay yarn. Forever yan, bumpera yan. Anyways, wag na nating patagalin. Atin na pong batiin ang ating mga suki na nagko-comment sa atin. So sa mga gustong mabati, please do comment down below para mabasa natin. O hindi po dahil nag-comment kayo agad-agad nating mababasa yan ha, hindi po ganoon, pero pipilitin po nating basahin ang karamihan sa inyong mga kinoment dyan. Hello ako sa ating mga suki na tagapakinig kay Irving David, madiscarding ina, maraming salamat. Hello rin kay Psychonic, maraming thank you sa'yo. Kini Ara, maraming salamat. Agnes Amigual, ayun, swerte daw siya sa asawa niyang hindi babaero. Sana all. Ay naman din ako kay Kisharot, kay Rhea Abad, maraming salamat. Ma'am Judith Macgavert, Leticia Amante, Susan Boribor, Jaya Diagan, Maria Teresa Lacheca, hello rin kay Jeanette Mariano, Alcura Ukit, Merchi Vlog Vocalig, Christina Season, Edita Satorno, maraming salamat Ma'am Edita, Margie Flores, maraming salamat din Aksa Heliana, Maria Teresa Yu, maraming thank you sa'yo. Hello kay Anthony. Adik sister, maraming salamat. Pa-shoutout daw kay Mia Remedina Baile, watching from Singapore. Kay Merdizans, maraming salamat kay Nora Barido Hamandre. Nora Barido Hamandre, maraming salamat. At sa lahat po ng tagapakinig natin, thank you so much. Huwag na nating patagalin. Eto na ang last part ng ating kwento. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Sobrang sakit ng pinagdaanan ko sa relasyon naming dalawa ni Ali. Hindi po madaling bitawan ang taong minamahal mo, Mama Mia. Lalo pat binitawan mo lang naman siya hindi dahil hindi nyo na mahal ang isa't isa, kundi dahil may isang malaking hadlang sa inyong pagmamahalan. Para po makaiwas kay Ali at para na rin makapag-move on at tuluyan na siyang makalimutan, ay umuwi ako ng Pilipinas. Dahil sa sobrang sakit ay nag-change number ako, Mama Mia. Before that time, bago ako umuwi ng Pilipinas, ay inimbitahan pa ako ng friend ko dahil birthday party niya iyon. Kahit na party yun, Mama Mia, ay lugmok na lugmok pa rin ang nararamdaman ko. Kahit nagkakasiyahan ng mga tao sa paligid ko, ako noon ay parang hindi pa rin magawang mag-enjoy. Enjoy sila. Kasi chicken inasal po ang pagkain noon. Nasa Kuwait pa kami nung mga panahon na yon. At yung mga nagtatrabaho doon at dito, Mama Mia, alam nila kung saan ang tinutukoy kong lugar. Meron din po itong video cake. Sa isang table, Mama Mia, ay may ibang lahi. Mga pure breeds, kumbaga. Tapos sa isang table naman ay merong mga half breeds like half Pinoy and half Egyptian or half Kuwaiti. Meron ding mga half Syrian. Mama Mia, yung isang lalaki doon ay nakaka-bother po talaga. Kasi tingin siya ng tingin sa akin. Hindi ko alam pero naaasiwa na ako at naaalibadbaran na ako sa pagtingin niya. Nandun ako para sana mag-enjoy pero hindi ko naman magawa dahil si Ali pa rin at ang nangyari sa relasyon namin ang nasa isip-isip ko. Ang hindi ko namalayan kahit pala naaasiwa na ako dun sa tumitingin sa akin ay tumutulo na pala ang mga luha sa mga mata ko.
Namimiss ko pa rin si Ali sa mga panahong yon. Hindi kasi ako sanay, Mama Mia, na hindi ko na siya kasama. Hindi rin madali ang pinagdaanan ko. Hindi naman po yun sile na aanghang agad pagkatapos mong kagatin. Hindi naman ganon ang pag-move on. Wala namang magic potion para inumin ko at makalimutan ko na lahat ng sakit at lahat ng saya sa pinagdaanan naming dalawa ni Ali. Noong biglang lumapit sa akin yung isang lalaki doon, Mama Mia. Halatang trying hard siyang magtagalog. Kasi yung Tagalog niya ay nakaka-cringe pakinggan, Mama Mia. Napaka-small world kasi yung lalaki palang kanina patingin ng tingin sa akin ay kakilala pala yung kaibigan kong may birthday. Pinakilala pa ako nung kaibigan ko sa kanya, Mama Mia. Itago na lang natin siya sa pangalang Dan. Mama Mia, wala po akong spark na naramdaman dun kay Dan. Wala akong kilig na naramdaman nung magkakilala at magkadaupang palad kaming dalawa. Dahil nung mga panahon na yon, ang focus lamang ng puso ko ay ang sakit na naramdaman ko mula sa paghihiwalay naming dalawa ni Ali. After a month, Mama Mia, ay umuwi ako ng Pilipinas. Nagstay muna ako sa Pilipinas at nagbakasyon ng konti. Sakto naman nung pag-uwi ko, Mama Mia, ay may alumni homecoming at reunion para sa batch namin sa high school. Sumali ako sa alumni kahit na ayoko, Mama Mia. Sumali ako sa homecoming para mawala man lang kahit konti ang lungkot na nararamdaman ko. Siyempre dahil party ay meron pong mga kasiyahan. Pagkatapos may padagat pa po, pa-swimming. Party dito, party doon. Lahat na lang ng may party ay sinasalihan ko para lang makalimutan ko si Ali. Lahat na lang ng kasiyahan sa Pilipinas ay binalikan ko. Nakipag-connect ulit ako sa mga kaibigan ko. Nakipag-chat sa kanila, nakipag-bonding at kung ano-ano pa para lang makalimutan ko kahit konti ang nararamdaman kong sakit. At effective naman, Mama Mia. Effective ang pagdadivert ko ng lungkot na nararamdaman ko. Kasi finally, medyo naging okay na rin ako. Hindi na ako halos oras-oras noon na umiiyak kapag napapag-isa ako. Sure, may pagkakataon pa rin talaga na umiiyak ako lalo na tuwing gabi, pero hindi na po kagaya nung mga unang araw at linggo. Na halos hindi po ako makabakod sa kama ko sa kaiiyak. Na kapag may narinig lang akong kanta, may nakita lang akong pagkain ay naaalala ko na si Ali at tumutulo na ang mga luha sa mga mata ko. Pero nung mga panahon na yon ay nakakayanan ko ng hindi umuyak. After 3 months, sa pananatili ko sa Pilipinas, Mama Mia, ay bumalik ako ng Kuwait. Pero nung nasa Pilipinas pa ako ay may isang taong tawag ng tawag sa akin. Kapag naman sinasagot ko ay hindi naman nagpapakilala, hindi sumasagot sa kabilang linya na para bang pinapakinggan lang ang boses ko. Iniisip ko nung mga panahon na yon, si Ali kaya ang tumatawag? San kaya niya nakuha ang bago kong number? Siya kaya ito? At inaalala pa rin niya ako? Pero Mama Mia, ayaw pa rin sumagot nung nasa kabilang linya kaya hinayaan ko na lang. Noong pangatlong beses na hindi pa rin niya sinasagot sa kabilang linya ay hindi ko na siya in-entertain. Until Mama Mia, tumawag ulit ang number na yon. Hindi ko sinasagot pero naging makulit na makulit ito. Kaya naman sinagot ko siya at sinabi ko na kung ayaw niyang magsalita ay wag na siyang tumawag. Nung bigla siyang nagsalita sa kabilang linya. Sorry. Sabi niya, Mama Mia, siya raw yung lalaking nakilala ko dun sa birthday party ng kaibigan ko sa Kuwait bago ako umalis papuntang Pilipinas. At nung nakabalik na nga ako sa Kuwait, ay lagi pa rin niya akong tinatawagan. Nagsimula na rin ako noong mag-entertain ng mga bisita.
Nagsimula na rin ako mag-entertain ng mga kaibigan dahil medyo naging okay na rin ako. Inisip ko noon bakit ko sasayangin ang buhay ko 10 buwan lang naman ang pagsasama namin ni Ali bilang mag-boyfriend at girlfriend. Kaya hindi dapat sinasayang ang 28 years ko sa mundo para sa 10 buwan na yon. Bumalik ako sa Kuwait at back to work na ulit ako. Unti-unti ay nasasanay ako at unti-unti ay nawawala na sa sistema at sa utak ko si Ali Mama Mia. At isa pa po siguro sa nakakapag-move on sa akin ay ang 12-hour shift ko sa trabaho. Kaya wala akong oras para magmuni-muni dahil busy ako sa pagtatrabaho. Halos bahay at trabaho, tulog at kain lang ang ginagawa ko sa buong araw. Isang araw, Mama Mia, may miss call sa akin. Mula kasi nung nagbago ako ng cellphone number, ay hindi na po ako nagsisave ng mga numbers. Liban na lamang kung close ko talaga. Kung acquaintance lang naman ay hindi ko na sinisave yung number. Kung hindi ko kilala, Mama Mia, ay hindi ko naman sinasagot. At dahil hindi nga nakasave ang number nung tumatawag at nagmi-miss call sa akin, ay hindi ko na rin ito sinasagot pa. Hanggang sa naisipan kong buksan ang Viber ko. Nakita kong nag-appear ang pangalan niya dun sa Viber. Bakit kaya nag-appear ang pangalan niya sa Viber ko hindi ko man lang siya inad sa phone book ko? Ano ba yon, magic? Pwede ba yung ganun? Hindi kasi ako techie, Mama Mia. Hindi ako techie kaya hindi ko alam ang tungkol sa mga bagay na ganon. Tungkol sa Viber name at kung ano-ano pa. Tapos siya pala yun. Yung lalaking nakilala ko sa birthday party ng kaibigan ko. Si Dan. Sakto naman na yung araw na yun ay nasa bahay lang ako kasi off duty ko. Nag-text siya. Hi, how are you? I hope you're fine. Please watch your health. Noong nabasa ko yun, Mama Mia, ay natawa pa talaga ako. Baliw ba tong taong to? Bakit may pa watch your health pa siya? Doktor ko ba siya? Tanong noon ng utak ko na napatawa talaga ako. Isang beses lang naman kaming nagkita. Tapos bakit ganun na siya ka-concern sa akin? The next day ay off ko pa rin, Mama Mia. Sakto naman na 2 days ang off ko noong linggong yon. Kapag talaga off ko, Mama Mia, ay naiisip ko po si Ali. Dati kasi kapag day off ko, ay buong araw talagang nagliliwaliw kaming dalawa. Pumupunta kami sa kung saan-saan, kumakain sa labas, basta whole day po kaming magkasama kapag day off ko. Pero nung mga time na wala na po kami, ay napakalungkot na ng day off ko. Napaka-boring. Laging ako na lang mag-isa. Minsan hindi po ako umaalis ng bahay. Naglalaba, naglilinis, at kung ano-ano na lang ang ginagawa ko. Pero sa araw na yon ay kakaiba. Pumunta ako ng mall. Pero Mama Mia, para po akong nakagamit noon ng pinagbabawal na gamot dahil lutang na lutang ang pakiramdam ko. Pinuntahan ko yung mga boutique, mga restaurant na pinupuntahan namin ni Ali dati. Ewan ko, Mama Mia, kung nakamove on na ba talaga ako o nagre-relapse ako nung mga panahon na yon. Inisip ko na kung kaya ko nang puntahan ang mga lugar na pinupuntahan namin ni Ali ay baka tuluyan na akong maging okay. Gagawa ako ng sarili kong memory doon na ako lang mag-isa. Para naman, bagong memorya na ang may isip ko kapag mapadaan ako sa mga lugar na yon. Well, kahit pa man sinasabi ko sa sarili ko na medyo nagiging okay na ako, medyo nakakapag-move on na ako, ay hindi pa rin talaga ako totally healed. Pumunta ako sa Jollibee at umorder ako ng halo-halo. Yes, Mama Mia. Sa ibang bansa po ay may halo-halo po si Jollibee. Dito lang sa Pilipinas, wala. Umupo ako at binuksan ko ang bag ko. Nakita ko doon ang perfume na ginamit ko nung unang pagkikita naming dalawa ni Ali.
Mama Mia, inisip ko na yun na ulit ang gamitin ko. Dahil baka kapag yun ang gamit kong perfume, baka makahanap ako ng lalaking pareho kay Ali. Tatanggapin ako, mamahalin ako, pero hindi pareho ng mama niya. Makahanap ako ng isang lalaki na merong mga magulang na hindi galit sa mga Pinoy. Merong mga magulang na hindi din na-downgrade ang pagiging Pilipino. How I wish na meron ngang ganon. Pero mahirap po yun, lalo pat sa mga mayayaman na katulad ni Ali. Nung dumating na po ang order ko ay nag-umpisa na akong kumain. Sa isang table ay may familiar na mukha pero marami po sila doon. Pero iisa lang po ang familiar na mukha sa akin. Hindi naman po ako nakatingin dun sa table kaya lang napapansin ko, Mama Mia, na tingin ng tingin sa akin yung isang lalaki doon. Kaya naman napapalingon ako sa kanya. Napaka-small world talaga. Ewan ko kung bakit sa dinami-daming lugar naman dun sa Kuwait ay magkikita pa kaming dalawa doon. Sa dinami-dami ng taong pwede kong makita ay siya pa talagang nandun. Ito po yung lalaking nakilala ko sa birthday ng kaibigan ko. Si Dan, Mama Mia. Nung nakita niyang napatingin ako sa kanya ay ngumiti siya. Alangan naman i-snub ko siya, Mama Mia, diba? Ngumiti nga siya kaya nginitian ko siya pabalik. Kaso wrong move yun, Mama Mia. Wrong move ang pagngiti ko dahil bigla siyang tumayo mula sa kinauupuan niya at naglakad papunta sa kinauupuan ko. Mabait naman siya, Mama Mia. Kita naman sa mukha niya at sa kilos niya na mabait siya pero wala talaga akong naramdaman na spark o kilig sa kanya. And yes, may itsura po siya. Gwapo at mabait din talaga. Kaya lang, hindi ko naramdaman yung kilig na nararamdaman ko noon kay Ali. Di ba dapat kinikilig na ako ngayon dahil nakaka-move on na nga ako kay Ali, di ba? Tanong ko sa utak ko. Siguro hindi lang talaga ito yung lalaking type ko. In-entertain ko naman siya nung nag-hello siya sa akin. Nag-hi din naman ako sa kanya. Hoy, hi! Andito ka rin pala, sabi ko. I'm with my friends. I just saw you from afar, that's why. Sabi niya. Tapos, Mama Mia, tinanong pa niya ako kung pwede raw ba na maki-join siya sa table ko. Iniwanan niya yung mga kaibigan niyang kasama kanina para lumipat siya sa table ko. Siyempre, sino ba naman ako para humindi, Mama Mia, 'di ba? Sino ba naman ako para sabihan siya na bumalik dun sa mga kaibigan niya? Umuo ako dahil nakakabastos naman kung tanggihan ko pa ang sinabi niya. Nung mapaupo siya, ay hindi na siya nawalan pa ng pag-uusapan. Nag-usap kaming dalawa, mostly ay about sa war sa Syria. Half Filipino and half Syrian kasi siya, Mama Mia. Yung pangalan nga pala niya ay itago natin sa pangalang Dan, 34 years old. Yung papa niya ay pure Syrian samantalang yung mama naman niya ay tiga Leyte. Namatay na raw yung mama niya mula nung bata pa siya. Ang dami-dami pa niyang kinukwento sa akin. Halatang pilit niya akong pinapangiti at pinapatawa. Kinagabihan ay hinatid niya ako dun sa flat ko, Mama Mia. OMG! First time ko pong nakasakay ng bus sa Kuwait nung mga panahon na yon. Kasi ako po, kahit hindi naman ako mayaman, ay nagtataksi naman ako doon, Mama Mia. Pero itong taong to, siguro sanay na siya sa Kuwait o di kaya'y kuripot lang talaga siya. Kasi hindi siya mataksi na tao. Pinagbus niya talaga ako. Pero go lang ako sa mga panahon na yon. Sabi ko nga, gusto ko ng panibagong experience, 'di ba? Gusto ko ng panibagong memory. Kaya naman, sumakay na rin ako sa bus. Mama Mia, maganda rin pala sa pakiramdam yung maka-experience kang sumakay sa mga pampublikong sasakyan. Parang nawawala ang problema mo. Parang nakikita mo ang iba't ibang tao na may iba't ibang iniisip at iba't ibang pinagdadaanan sa buhay.
Kapag nasa bus ka, nakikita mong hindi lang pala ikaw ang may pinagdadaanan. Hindi lang pala ikaw ang malungkot. Hindi lang pala ikaw ang nasasaktan. May nakikita kang isang taong pagod na pagod sa trabaho. May nakikita kang isang taong umiiyak at parang merong malaking problemang dinadala. Kaya naman Mama Mia, nasabi kong iba rin pala ang experience sa bus. Kino-compare ko pa nga yun sa experience ko na nasa loob ako ng sasakyan ni Ali at komportable sa kanya. Simula sa gabing yun ay tawag na ng tawag sa akin si Dan. Mama Mia, alam niya ang pinagdadaanan ko. Kaya naman pala concern na concern siya sa akin at animoy doktor ko siya dahil sinabihan pala siya ng kaibigan ko, na kaibigan din niya, tungkol doon sa breakup namin ni Ali at tungkol sa naging relasyon naming dalawa. Kaya ayun, lagi siyang tumatawag, lagi niya akong ini-encourage. Sinasabihan ng don't think too much, just enjoy life, dahil ganun daw talaga ang buhay. Lagi ko pang sinasabi noon sa utak ko, bakit siya nakakapagsalita ng ganito? May experience din ba siya ng katulad ng experience ko? Kala mo naman kung sinong makapag-advise. Pero naging makulit si Dan. Naging makulit siya to the point na naging close din kaming dalawa, Mama Mia. Marami akong nadidiskubre sa kanya at marami rin pala kaming pagkakatulad dalawa. Siguro nga dahil half Filipino siya, kaya rin siguro marami kaming pagkakatulad kaysa sa aming dalawa ni Ali. Pareho kami ni Dan ng favorite food doon sa Kuwait at pareho din kami ng mga spot na gustong puntahan. Nag-share siya sa kanyang storya, Mama Mia, at isa po ang pagkakatulad nilang dalawa ni Ali. Pareho po silang seryosong tao. Matalino din po si Dan at hindi po siya bored kausap. Masarap po siyang kausap, Mama Mia, dahil meron kang matututunan at makukuha sa kanya. Tapos napakagaling din niya sa wikang Ingles. Katulad ni Ali, Mama Mia, ay napakagaling din niya sa English. Mas nahihiya tuloy akong makipag-usap sa kanya, Mama Mia, dahil half Pinoy siya. Kaya naman, alam kong naiintindihan niya na dito sa Pilipinas ay napaka-big deal talaga na magaling kang magsalita ng English. Kaya naman, nakakamangha din naman siya. Nakakamangha siyang kausap lalo na kung tungkol sa buhay. Tungkol sa mga pananaw, mga perspective, sa pamilya. Ang dami-daming napag-usapan naming dalawa pero never po kaming nag-usap ng tungkol sa love life ng isa't isa. Until one day, lagi na po kaming nagkikita. Lagi na kaming magkasama, nanonood ng sine at pumupunta sa kung saan-saan pero hindi pa po siya nanliligaw sa akin. Hindi po siya nagpahayag ng kanyang damdamin dahil nga, just what I've said, never po naming pinag-usapan ng love life. Until one day, in-invite niya ako sa isang resto which is familiar po talaga sa akin. Kasi itong restaurant na to ay ang pinagdalhan sa akin ni Ali noon kung saan din siya nag-propose sa akin ng kasal. Mama Mia, ang resto na yon ay parang mamahalin po talaga. Tapos may pa-background love song pa. Nakatingin lang ako noon sa dagat. Ang tingin ko ay nasa malayo. Malayong malayo ang tingin. Ewan ko pero bigla na lang akong napaiyak. Hindi naman po ako iyakin, Mama Mia. Hindi naman po ako yung taong konting kibot lang ay iiyak na pero sa pagkakataong yun ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sinasabi kong totally move on na ako, Mama Mia. Ang pag-iyak ko noon ay luha ng kaligayahan. Luha ng kaligayahan dahil nakakatuwa lang isipin na merong isang taong willing na tulungan ka para tuluyan ka ng makapag-move on. At yun nga ay si Dan, Mama Mia. Dahil kasi sa presensya ni Dan, ay hindi ko na naiisip pa si Ali. Dahil sa presensya niya ay hindi na ako nasasayangan sa relasyon naming dalawa ni Ali.
Sa 1 month naming pag-uusap consistently ni Dan, Mama Mia, at sa lagi naming paglabas-labas at pagbabonding, ay naisip kong tuluyan na nga akong naging okay at tuluyan na nga akong nakalimot kay Ali. Iba ang approach ni Dan sa akin. Hindi siya yung tipo ng lalaking showy, yung lalaking extravagant ang gestures, pero mararamdaman mo sa kanyang own simple way ang pag-care niya sa'yo. Tapos hindi rin siya nagte-take advantage. Halata kasi Mama Mia na gusto niya lang akong tuluyang makapag-move on. Dahil sinasamahan niya lang akong magliwaliw at i-enjoy ang buhay. Pinapakita niya lang sa akin na masarap pang mabuhay sa mundo. Nang hindi man lang niya sinasabi na may inaantay siyang kapalit. Na hindi man lang nagsasabi na gusto niya ako. He offered his friendship to me wholeheartedly, Mama Mia. Na siyang naging reason kung bakit ako tuluyang nakapag-move on mula sa ex ko. Finally, in-approach ako ni Dan that time. At iyak na ako ng iyak nung mga panahon na yon. Yung parang bata na ngumangawa talaga. Umiiyak ako dahil hindi ko akalain, Mama Mia, na makakapag-move on pa ako mula sa sakit na pinagdaanan ko kay Ali. Umiiyak ako dahil naka-move on na ako at umiiyak ako dahil kahit pala sa likod ng mga nangyari sa akin ay may tao pa palang willing mag-take ng risk at iintindihin ako. May tao palang laging nandyan at aantayin akong makapag-move on. May tao palang patient o mapagpasensya sa kanyang pag-aantay habang nasa moving on process ako. Hindi ko akalain na sa loob ng 1 buwang pagsama-sama ko noon kay Dan, ay ganun na kami ka-close dalawa. Pero gaya ng sabi ko, hindi pa po kami magjowa. Hindi rin siya nanliligaw sa akin. At ayoko ring mag-assume, Mama Mia, dahil baka masaktan na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Alam nyo naman, di ba? Kapag masyadong assuming, mas madaling masaktan. One time, Mama Mia, in-invite ako ni Dan na mag-coffee kaming dalawa dahil may ipakikilala daw siya sa akin. So ayun, go lang din ako. Kasi mostly ay kaibigan lang naman niya at mga kasamahan niya sa trabaho ang kanyang laging nakikilala. Pagdating namin sa mall, Mama Mia, ay may isang matandang nakaupo at nakatalikod sa amin. Hindi ko siya masyadong naaninag kasi nakatalikod siya. Tapos tinawag siya ni Dan. Bigla itong lumingon. Dad, I want you to meet Ana. Mama Mia, ama pala yun ni Dan nang pinakilala niya sa akin. Napahiya tuloy ako dahil hindi man lang niya sinabi sa akin na ipakikilala na niya ako sa papa niya. Wala pa naman kami. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga si Dan. Na pati mga kaibigan niya at ka-close niya ay pinagkikilala niya sa daddy niya. Siguro ganun lang talaga siya. Yun ang nilagay ko sa isip ko. Alangan namang pinakilala ka ni Dan para kaliskisan ka ng daddy niya, hindi ba? Mama Mia, nahiya talaga ako. Yung papa niya ay nakakamangha din kasi napakagaling pong magtagalog kahit Syrian ito. Fluent na magsalita ng Tagalog ang papa niya. Yung mama niya, as what I've said previously, ay patay na po at hindi na nag-asawa ng iba yung papa niya. Sabi ni Dan sa akin ay mahal na mahal daw ng papa niya ang mama niya. Kaya rin siguro na fluent magtagalog ang papa niya, Mama Mia. Ganun naman siguro talaga kapag mahal mo ang isang tao. Aaralin mo ang lahat ng bagay tungkol sa kanya. Maging ang lengguwahe niya. So ayun, umupo na kami at nag-order na sila ng kape. Tinanong pa ako ng daddy niya kung kailan daw ang kasal. Nashook talaga ako nung mga panahon na yon, Mama Mia, at parang nagkaroon ng rumble at giyera sa utak ko nung mga panahon na yon. Nagulat ako sa tanong na yon. Napamura ako sa sarili ko, buti na lang at hindi ko na ibulalas ang mura na yon dahil alam kong maiintindihan yon ng daddy niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa daddy niya.
na puzzled ako but by that time, Mama Mia. Ewan ko kung magagalit ba ako o matutuwa ba ako sa tanong na yon. Ewan ko kung dapat ba akong matuwa sa tanong na kailan ang kasal, wala namang kaming dalawa. Isa pa, Mama Mia, never po kaming nag-usap talaga ni Dan tungkol sa love life. Tapos bigla-bigla na lang akong tatanungin ng papa niya tungkol sa kung kailan ang kasal naming dalawa. Nakakagulat yun, hindi ba? When hearing those words from his dad, hindi talaga ako nakasagot. Ewan ko kung nakita niya ang sobrang pagkagulat at pagkamangha sa mata ko. Ewan ko kung set up lang yun, Mama Mia. Ewan ko kung biro lang yun ang papa niya. Namula kasi ang mukha ni Dan nung mga panahon na yun. At alam ko, ako naman nung mga panahon na yun ay namutla. Siguro, Mama Mia, hindi rin handa si Dan sa naging tanong ng papa niya. Siguro naman walang sinabi si Dan tungkol sa aming dalawa dun sa papa niya, 'di ba? Kasi wala namang kami. Imagine, Mama Mia, nagkakilala lang kaming dalawa ni Dan sa birthday ng kaibigan ko. Umuwi ako ng Pilipinas, pagkatapos bumalik ako after 3 months. Nag-meet kaming dalawa all of a sudden and then naging close kaming dalawa. Wala naman kaming pag-uusap tungkol sa love life o tungkol sa feelings namin sa isa't isa. Tapos bigla-bigla na lang na road to forever na ang tanong ng papa niya sa amin. Sa coffee shop, Mama Mia, nagulat ako. Nagulat ako dahil ready na pala ang lahat-lahat. As in like lahat-lahat, Mama Mia. Hindi ko akalain na meron palang ganong setup. Mama Mia, hindi ako na-inform na yung sing-sing ay nandun na pala. Tapos meron na kaming papel na pipil-upan dalawa. Ano to? Ganito pala ang fixed marriage, ano? Ang kaibahan lang sa aming dalawa, Mama Mia, ay hindi kami naging magjowa. Ang kaibahan lang sa aming dalawa ay hindi din kami ang ipinartner ng aming mga magulang sa isa't isa. Kumbaga walang usapan. Kumbaga dinala na lang niya ako dun sa coffee shop, pinakilala sa daddy niya at eto na, may singsing na. May mga papeles na kaming pipil-upan at ikakasal na kaming dalawa. Mama Mia, mixed emotions talaga ako nung mga panahon na yon. Yung daddy niya ay supportive na supportive sa aming dalawa. Kinagabihan ay hinatid niya ako sa flat ko. Tinanong ko siya, Mama Mia, "What are you doing?" Sagot niya, "I'm sorry, Anna. I have to do this because I love you. I don't want you to be just my girlfriend. I want you to be my wife." Gulat na gulat ako sa mga sinabi niyang yun. Hindi man lang ako handa. Lord, ano ba tong pinasukan ko? Tinanong ko ang Diyos kung ano ba to. Eto na ba yun? Hindi ba yung mga kilig-kilig namin ni Ali? Pina-experience lang pala sa akin yun dahil ang susunod na lalaki ay kasal agad? Hindi ko talaga alam at hindi ko lubos maisip na seryoso pala si Dan nung mga panahon na yon. Mama Mia, the next day ay nag-file na kami ng aming marriage contract sa Embassy ng Pilipinas dito sa Kuwait. Oo, Mama Mia. Agad-agad pinaplano ang kasal naming dalawa. Alam ko na magtatanong kayo kung bakit hindi ako umayaw, kung bakit umuo na lang ako. Ewan ko rin sa sarili ko. Nung mga panahon na yun, parang go with the flow lang ako. Siguro dahil inisip ko na rin yung edad ko sa mga panahon na yun. Malapit na rin talaga akong mag-30. Kaya naman, dahil wala naman akong boyfriend, dahil sa palagay ko ay totally nakapag-move on naman din ako kay Ali, go with the flow na lang ako sa mga plano ni Dan para sa aming dalawa. Pagkatapos naming mag-file ng marriage contract sa Embassy ng Pilipinas, ay plinano na agad ang aming kasal. November ang naging engagement naming dalawa. Yung araw na pinakilala niya ako sa daddy niya dun sa coffee shop.
Mama Mia, hindi na kami dumaan sa girlfriend-boyfriend pa na status. Lumipat na ako agad sa bahay nila dahil yun ang sinabi ng daddy niya at ni Dan. Nag-live-in na kami nung mga panahon na yun dahil mas malapit ang bahay nila sa workplace ko. Umalis na ako dun sa apartment na nirerentahan ko. On process na rin kasi ang papers namin from Philippines, Mama Mia. Ang inaantay na lang namin ay ang red ribbon. Nag-celebrate kami ng Christmas together kasi nung December, Mama Mia, last week of December ay magbabakasyon sila sa Jordan at hindi pa niya ako maisasama doon kasi hindi pa kami kasal dalawa. Kaya naman, sa Christmas kami nag-celebrate dahil sa New Year ay hindi kami makakapag-celebrate dalawa. First time na may nangyari sa amin bago siya umalis ng Kuwait. Mga second week of December yon, Mama Mia. Nahiya pa kaming dalawa kasi first time namin yon sa lahat-lahat. Oo, never kasi kaming nag-holding hands noon kahit na magkasama kami sa mga galaan at kung saan-saan pa. Well, meron namang pagkakataon na nagkakadaupang palad kami gaya ng kapag inaalalayan niya akong umakyat sa bus o umakyat dun sa mga hagdan ng pinupuntahan namin. Pero first time yun na may mali siya. First time hugging, first time kissing, and first time making love. Inabot na kami nung umaga, Mama Mia, dahil sinulit talaga naming dalawa ni Dan ng lahat kasi magbabakasyon nga sila sa Jordan kasama ng daddy niya. 2 weeks din sila doon. New Year na ang balik nila sa Kuwait nung mga panahon na yon. Mama Mia, parang wala nang bukas kung magsiping kaming dalawa ni Dan. Napakagaling naman niya. Magaling po siyang magdala sa kama, hindi po nakakasawa. At nung time na nasa Jordan na sila, ay lagi pa rin kaming magkatawagan at magkachatan sa isa't isa. Napaka-sweet din niya kahit man lang sa chat at sa tawag. Lagi talaga siyang kumukontak sa akin. Walang araw na hindi niya ako tinatawagan, kinukumusta at chinachat. Lagi niyang sinasabi sa akin na miss na niya ako. Lagi rin siyang nakikipag-video call at pinakilala na rin niya ako sa kanyang kapatid. Mama Mia, kahit hindi kami dumaan ni Dan sa mag-boyfriend at girlfriend, nung mga panahon na yon, ay naramdaman ko ang totoong kaligayahan. Yung klase ng kaligayahan na payapa. Hindi yung klase ng kaligayahan na laging may kaba, laging may tanong, laging sinasabi na baka may maling mangyari kinabukasan. Paano ang mama niya? Paano ang ganito niya? Walang ganun sa aming dalawa ni Dan. Payapang kaligayahan ang nararamdaman ko sa kanya. Kaligayahan na hindi lumulukso at lumulundag ang puso ko. Kaligayahan na ngumingiti lang ang puso ko, Mama Mia. At dun ko naramdaman na totally okay na ako. Totally nakapag-move on na nga ako kay Ali. At totally, officially, nag-umpisa na ang buhay ko na kasama si Dan. New Year of 2017 nung bumalik sa Kuwait sina Dan from Jordan. Napakarami nilang mga pasalubong for me. Excited na excited siya. Sa airport pa lang, nung sinundo ko siya, Mama Mia, ay napakahigpit na ng yakap niya sa akin. Ngumingiti lang ang papa niya sa aming dalawa. At ang papa niya mismo ang nagsasabi sa akin na sobrang namimiss na raw ako ng anak niya. Lagi pang sinasabi ng daddy niya sa akin, Mama Mia, na kulang na lang daw ay hilahin ni Dan ng mga araw para makabalik na siya sa piling ko. Doon na nagumpisa ang normal days namin as fiancé. Bumalik ako sa aming apartment. Nag-change kasi ng location ng trabaho ko, Mama Mia. Kaya bumalik ako dun sa apartment na nirerentahan ko dati. Medyo parang LDR kaming dalawa ni Dan. At every weekends lang kami kung magkita dahil Saturday at Sunday naman ang day off ko sa trabaho. Until finally, February came. Dumating na rin ang mga papers namin from the Philippines. Kompleto na lahat, Mama Mia.
Kompleto na lahat ng requirements at handa na rin lahat para sa kasal naming dalawa. Actually, hindi naman po bongga ang kasal namin. Simple nga lang ang kasal naming dalawa kasi civil wedding lang po yun. Ako lang, si Dan, tapos yung daddy niya, tapos yung tito niya, si Ali, and some of our friends. Yes, you heard it right, Mama Mia. Di Ali. Ali na ex-boyfriend ko. Ali na ex-fiancé ko rin. Si Ali po ay isa sa mga witness ng kasal naming dalawa. At naging maayos naman ang lahat sa aming dalawa ni Dan. Ang lahat tungkol sa kasal namin ay maayos naming nairaos. Peaceful, walang drama. Ganun nga ata siguro kapag talagang itinadhana ng Diyos para sa iyo ang isang tao. Walang grand na drama. Walang mga masasakit na salita, walang sakitan, walang gyera, kundi peaceful lang talaga. Hindi ko alam kung naramdaman niyo na ang ganitong uri ng kaligayahan. Yung kaligayahan, Mama Mia, na hindi pilit. Yung kaligayahan na alam mong talagang itinadhana ng Diyos. Yung payapa, yung walang masyadong drama, yung nakangiti at kalmado ang lahat, pati na rin ang puso at utak mo. Ganun po ang klase ng kaligayahan na naramdaman ko doon sa kasal namin ni Dan. At yun din po, Mama Mia, ang isa sa mga pruweba ko na talagang nakalimutan ko na si Ali. Yun ay dahil okay sa akin nakasama ko siya dun sa kasal naming dalawa ni Dan. Alam ng pamilya ni Dan ang tungkol sa nakaraan naming dalawa ni Ali. Alam nila kung sino si Ali sa buhay ko. Pero kinalimutan na namin lahat ng yon. Hindi na namin ginawang big deal ang lahat ng yon. Mama Mia, oo, hindi big deal sa pamilya ni Dan ang tungkol sa pagiging bahagi ni Ali sa kasal naming dalawa kahit may nakaraan pa kami. Ganun ka-open-minded ang pamilya niya. I know na awkward kung tutuusin na magkaibigan kaming dalawa ni Ali knowing our past. But we chose to be friends. Ewan ko, pero payapa ako na kaibigan ko na si Ali. Payapa ako na maayos na kaming dalawa. Wala na po akong galit kay Ali maging sa mama niya. At wala na rin po siyang galit sa akin. Totally ay nakapag-move on na rin si Ali. Totally ay nakalimutan na rin niya ako. Nakalimutan na rin niya ang pagmamahal niya sa akin. Me and Dan exchanged our wedding vows, our promises of forever. Grabe, ang saya-saya-saya ko nung mga panahon na yon. 29 years old ako nung nagpakasal kaming dalawa ni Dan. Yes, Mama Mia, nakahabol pa ako sa gusto kong date ng kasal ko. Sa gusto kong edad kung kailan ako dapat magpakasal. Dahil talagang sinabi ko noon sa puso ko nung magkahiwalay kami ni Ali na kung wala nang darating pa, ay hindi na ako mag-aasawa pa. Kaya lang napaka-amazing ni God, pinakilala niya sa akin si Dan. Maraming salamat talaga sa Diyos dahil binigyan pa niya ako ng chance na maging tunay na maligaya. After the wedding, Mama Mia, ay lagi na kaming magkasamang gumagala ni Dan. At dito ko nakilala ang tunay ni Dan. Ang tunay na Dan. Yung Dan na higit pa sa kaibigan. Yung Dan na higit pa sa isang taong lagi mong masasandalan. Grabe, Mama Mia. Tsaka ko palang talaga nalaman kung gaano ka-family-oriented si Dan. Lagi niyang unang iniisip ang kapakanan ng pamilya. Napakabait din niyang tao. Sobra-sobra. Napaka-marespeto. Napaka-galante din niya, Mama Mia. Generous siya kahit
hindi naman po siya kasing yaman ni Ali. In fact, ay hindi po siya masyadong mayaman. Yung sakto-sakto lang. Pero alam mo na yung binibigay niya ay yung best niya. Yung lahat-lahat na meron siya. Siyempre kay Ali, marami akong regalong mamahalin kasi mayaman siya. Kasi afford niya. Kasi barya lang para sa kanya yung mga regalong ibinibigay niya sa akin. Pero kay Dan, nakikita kong labis-labis pa ang binibigay niya. Lahat ng meron siya, Mama Mia, binibigay niya sa akin. Kaya wala na akong mahihiling pa sa Diyos. Sobra-sobra pa ang binigay niya sa akin. Maraming naging twist and turn sa buhay ko. May mga masasarap, masasaya, pero meron ding mga masasakit at nakaka-broken na mga twist. Pero tinanggap ko ang lahat na parte yun ng buhay. Tinanggap ko ang lahat na rekado ang lahat ng yon para sa isang masarap na recipe ng buhay. Kasi tunay nga ang sinasabi nila. Ang buhay, sabi pa nga ni Kuya Kim, ay weather lang. Isa pa nga nakalimutan kong banggitin, Mama Mia, bago kami magpakasal ni Dan, we found out na buntis po ako. Buti na lang talaga at hindi kami nahuli dun sa Kuwait na buntis ako dahil talagang makukulong kaming dalawa. Bawal kasi na mabuntis ka doon tapos hindi pa kayo kasal. Mama Mia, nabuntis pala ako agad ni Dan nung unang gabi na may nangyari sa amin. Oo, akala ko hindi ako buntis dahil dinatan pa ako ng buwan ng dalaw ko noong January. Kaya lang kakaiba ang dalaw na yon. Medyo konti lang tapos 2 araw lang. Akala ko, Mama Mia, ay hindi ako buntis. At ngala ko nung mga panahon na yon ay talagang nag-change cycle lang ako dahil may nangyari sa amin ni Dan. Kaya lang, matapos ang kasal naming dalawa, ay gulat na gulat ako dahil nagkaroon na ako ng mga morning sickness. February kasi ang kasal namin. At pagkatapos nung mga morning sickness, Mama Mia, ay nagpa-check up na agad ako. Akala ko kasi ay meron lang kakaiba sa akin. Akala ko meron lang akong sakit dahil medyo napagod lang ako kahit hindi naman masyadong marami ang aming mga paghahanda tungkol sa aming kasal dalawa. Pero nung sinabi ng doktor na I am 2 months pregnant, dun ko napagtanto, Mama Mia, na yun palang buwan ng dalaw na na-experience ko ng January ay spotting lang pala yun. At hindi pala talaga monthly period yun. At nung kwinenta ko nga ang mga buwan, ay sakto talaga na dun sa unang may nangyari sa amin ay agad-agad kaming nakabuo ni Dan. Napakagaling naman talaga. First ever make love ay first ever baby agad. Nakaka-amaze ang mga pangyayari. Nabuntis na pala niya ako bago pa kami magpakasal dalawa. Buti na lang talaga at hindi ako nagkaroon ng morning sickness nung January habang nagtatrabaho ako. Buti at hindi ako nahilo-hilo dun sa trabaho at baka pina-check up nila ako tapos nung nalaman na buntis ako ay baka makulong pa talaga kaming dalawa. Mama Mia, grabe talaga ang roller coaster ng buhay ko. Akala ko nung una si Ali na dahil sobrang kilig, sobrang butterflies in my stomach ang nararamdaman ko noon kapag siyang kasama ko. Pero hindi pala. Tama pala ang sinabi noon ni Tony Gonzaga na kapag na-meet mo na ang taong para sa'yo, hindi ka makakaramdam ng mga stomach in your belly. Dahil ang stomach in your belly, yun pala ay isang sinyales na ang taong kaharap mo, ang taong kadaupang palad mo, ay hindi pala ang taong nararapat para sa'yo. Kasi ang klase ng pag-ibig na inilalaan ng Diyos para sa'yo ay yung pag-ibig na tahimik, pag-ibig na mapayapa, pag-ibig na hindi mapanakit.
Sinurprise ko pa si Dan, Mama Mia, nung nalaman kong buntis ako. Tuwang-tuwang-tuwa siya. Akala din daw kasi niya ay hindi na siya magpapakasal pa. Nung una daw kasi, Mama Mia, sinabi niya sa sarili niyang hindi na siya mag-aasawa. Sinabi niya sa sarili niya na tatanda na lang siyang binata, not until he met me. Ganun ata siguro ang plano ng Diyos. Nung sa kasagsagan ka ng pagkasira mo, ay merong isang taong makakakita na buong buo ka. Isang taong maa-appreciate ka kahit sa panahong hindi mo man lang ma-appreciate ang sarili mo. Matagal na palang pangarap ni Dan na magkaroon ng pamilya. Kaya lang, hindi raw niya talaga mahanap-hanap ang babaeng para sa kanya. Baka raw talagang walang inilaan sa kanya, kaya tinanggap na lang niya ang kapalaran niya. Not until dumating ako sa buhay niya. Tapos may bonus pa dahil buntis daw agad ako. Such a dream come true para sa aming dalawa ni Dan. Mama Mia, first check-up na kasama ko si Dan ay narinig agad namin ang first heartbeat ni baby. Grabe, umiiyak kaming dalawa noon dahil hindi talaga kami nag-expect sa blessing na binigay ng Diyos para sa aming dalawa. We know, Mama Mia. We know na ang batang ito ay hindi lang basta bunga ng pagmamahalan namin, kundi ang batang ito ay regalo sa amin ng Diyos na kailangan naming pakaingatan at pakaalagaan. At handa kami doon, Mama Mia. Handa kami sa binigay sa amin na task ng Diyos na alagaan at mahalin ang aming magiging anak. Always thankful talaga ako sa Diyos, Mama Mia, dahil kahit na medyo pasaway ako nung kabataan ko, ay hindi niya ako pinabayaan. Naging mabilis ang paglipas ng 9 na buwan until dumating na ang pinakahihintay naming dalawa ni Dan. Na-emergency CS pa ako, Mama Mia, dahil 3.5 kilos ang baby ko. Tapos ako ay isang maliit lamang na babae. Hindi siya makalabas-labas sa puwerta ko dahil masyado akong maliit, Mama Mia. Kaya naman na-emergency cesarean section ako. Pagkakita pa lang naming dalawa ni Dan sa baby namin, naramdaman ko po na fulfill na ang pagkagababae ko. Naramdaman ko na fulfill na ang plano ng Diyos para sa aming dalawa ni Dan dahil finally, we are a complete family. We named our baby Adam. Because Adam means first human on earth. At siya naman ang first human na bunga ng aming pagmamahalan. Bumisita pa si Ali kasama ang mga anak niya sa akin sa ospital, Mama Mia, nung nanganak ako. Nag-congratulate pa siya sa aming dalawa ni Dan. At yun na ang huling pagkikita naming dalawa ni Ali. Hindi na siya nagpakita pa sa akin at wala na rin akong naging balita pa sa kanya, Mama Mia. Hindi ko na rin siya chinat pa o kung ano pa man. Sapat na sa akin ang kaalaman na pareho na kaming nasa mabuting kalagayan. Pareho na kaming masaya sa kanya-kanya naming mga buhay. Masaya na ako na masaya na rin si Ali sa buhay niya. At masaya na rin siya, alam ko na masaya na ako sa buhay ko. Alam kong maraming nangyari sa aming dalawa ni Ali. Kung hindi pa kami mature dalawa, siguradong magsisisihan pa kami sa isa't isa. Kaya lang, tinanggap na namin na ang lahat ay nakaplano ayon sa kagustuhan ng Panginoon at hindi sa kagustuhan naming dalawa. At tinanggap na namin yon, Mama Mia. Sa ngayon ay masaya na ako, kapiling ang asawa ko at ang mga anak namin. Masayang masaya kami sa 3 naming mga anak. At nandito pa rin ako sa Kuwait naka-base na ngayon, Mama Mia. Isa nga po pala ang iyong programa sa kinagigiliwan ko sa araw-araw. Nawawala ang pagkamiss ko sa Pilipinas kapag naririnig ko ang mga kwento mo. Naway napulutan rin ng aral ng iyong mga tagapakinig itong naging kwento ng buhay ko. Naway naging masaya rin sila at magiging masaya rin sila sa mga buhay nila. Sa mga dumadaan ngayon ng matinding pagsubok, maparelasyon man yan o sa personal ninyong buhay,
Naway isipin ninyo na ang lahat ng bagay ay lumilipas lamang sa mundo. Pwedeng sa ngayon ay nasasaktan ka, pero baka bukas makalawa ay makikita at makikilala mo na ang pamalit ng Diyos sa bagay na nawala sa'yo. Kasi wala pong kukunin ng Diyos sa buhay mo nang wala siyang inihahandang matindi at magandang kapalit. May pagkakataon na kinukuha ng Diyos ang bagay na nagpapasaya sa'yo pero ibinabalik din niya kalaunan. Kinukuha lamang niya yon para mas maging matatag ka at mas maging handa na alagaan ito. Pero may pagkakataon din, tulad ko, na kinukuha ng Diyos ang isang bagay na kaligayahan mo. Hindi dahil ayaw kanyang maging masaya, kundi dahil mas may maganda pa siyang nakahanda para sa iyo. Maraming salamat po, Mama Mia. Kung sakali mang mapili mo itong sulat ko na i-ere dito sa iyong pinakamamahal na programa. Nawa po ay marami pa kayong ma-inspire na mag-share ng kani-kanilang kwento dito sa iyong program. Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Ana. Grabe naman talaga. Eto, saktong-sakto na pagkatapos ng Holy Week, eto agad ang kwentong bumungad sa atin, hindi ba? Ang kwento ng pagpapatawad, ang kwento ng pagtanggap. Pagtanggap na may mga bagay na hindi talaga para sa atin. Kaya wag na nating ipilit dahil kapag lalo nating pinipilit ay lalo po itong sumasakit. Lalo po tayong nasasaktan. Tulad na lang ng nangyari dito sa ating letter sender na si Ana, di ba agad-agad niyang tinanggap na hindi sila ni Ali ang para sa isa't isa dahil nga ayaw ng mama ni Ali sa kanya. Pero gaya ng pagtanggap niya na wala na sila ni Ali, ay meron ding ipinalit ng Diyos. Isang uri ng kaligayahan at pagmamahal na panghabang buhay. Isang uri ng pagmamahal na mapayapa. Maraming salamat po sa iyo, Ana, dahil naisipan mong i-share ang kwento ng iyong buhay pag-ibig dito sa ating programa. Kaidaran lang siguro kita, no? Kasi 2017, you are 29? Tama ba yun or 28? O kapag 28 ka, edi kaedad tayo. Charot lang. Anyways, thank you so much sa pag-share mo ng iyong kwento at kami talaga'y nagagalak dahil pinagkatiwalaan mo kami. Wala kaming ibang hangad kundi ang tunay at lubos mong kaligayahan kasama ng iyong pinakamamahal na si Dan at ng iyong mga minamahal na anak. O diba? Nako naman, si Ali kung nasaan man siya ngayon, naway mag-share din siya ng storya niya. Anong nangyari pagkatapos ng hiwalayan ninyong dalawa? Medyo na-curious ako. Charot lang. Anyways, thank you so much again. At kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng buhay ni Ana, nako naman, hindi lang pala buhay ni Ali, ano? Buhay ni Ana at ni Dan, naway maisipan nyo rin na mag-share ng inyong sariling kwento kung na-inspire kayo sa kwentong ito, okay? At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na to. Ang pag-share ninyo ng kwento ay pwede pong gawin via email. Email po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317@gmail.com. O pwede rin kayong mag-send sa atin via Facebook PM o sa ating page Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Paki-like and follow na rin sa ating iba pang social media accounts. That's Mama Mia CDO on TikTok, Threads, and Instagram. At syempre, nako, kung hindi ka pa subscriber dito sa channel natin, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka naman na dyan, 'di ba? O inaantay mo pa ba ang Pasko? Nako, malayo pa yun. Subscribe ka na, tapos i-click mo na rin yung notification bell o i-turn on mo yan para lagi kang nanonotify o na-update kapag meron po tayong bagong upload dito sa ating channel. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa labis-labis niyong pagmamahal sa atin at sa channel natin. Walang pagsidlan po ang aking galak at kasiyahan dahil lagi po kayong nandyan sa likod ng mga pagsubok at kabisihan ninyo sa buhay.
buhay. Thank you so much and I love you all. See you again sa next nating upload. Charot. Bukas may upload tayo. Oo. Back to regular programming na tayo na halos araw-araw may upload. Kaya abangan nyo yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako po ang inyong Mama Mia. Hanggang dito na lang muna ako. Bye-bye!